Walang basehan. Yan ang sagot ng transport agency sa lumulutang na hanggang 40 pesos ang posibleng itaas sa pasahe oras na umarangkada na ang PUV Modernization Program. Dahil magmula nang pumasok ang modern jeep sa bansa taong 2017 ay 2 pesos lang naman daw ang diferensya sa pasahe sa traditional at modern units. May balitang A to Z si Ace Cruz. Siyempre sigurado yung mga pasahero niyan medyo pakaisipin, di na sumakay kasi mataas na yung pamasahe. Baka yung iba niyan, pag-service na lang mga motor. Mamaya, hindi na kami makakota kasi sa dami na rin ng kulang pa pasahero. Yan ang pangamba ng mag-partners sa pamasada ng modern jeepney na si Alan at Marjun sa posibilidad na sumipa ang kanilang pasahe oras na tuluyang umarangkada ang PUV modernization. Ito'y makaraang lumutang sa pagdinig nitong Miyerkules sa isang komite sa Kamara na posibleng umabot sa hanggang 40 pesos ang itaas sa pasahe sa kanilang hanay. Kung ganito raw ang mangyayari, siguradong maghahabol din sila sa i-adjust na dapat kitain ng kooperatiba o korporasyon na kanilang kinabibilangan. Bagay na dapat daw paghandaan ng mga commuter. Pag nag-LRT ako, mas mahal. So, wala rin akong choice kundi mag-jeep talaga. Siguro kakausapin ko na lang yung parents ko na wala akong magagawa na tumaas talaga yung pamasahe. Bike na lang talaga may isip mo nun. Okay. Kasi kahit pa paano pag-bike. Ang mahirap kasi yung malalayo talaga. Kung malapit lang, bike, paano pag malayo? Paglilinaw ng Office of Transportation Cooperatives, walang dapat ipangamba ang modern jeepney drivers lalo na ang mga commuter. There is no basis to make such conclusion that fare increase will reach 40, 45, 50 pesos. Ang fare increase is basically a decision by LTFRB on the basis po, major basis, only basis is the increase in our crude oil, ang ating gasolina po. That's the only basis po. Kung pagbabatayan, ang diferensya sa pagitan ng traditional at modern jeepneys mula raw nang pumasok ang modern taong 2017 ay 2 pisong magpahanggang sa 2023 ay nanatili ang 2 pisong diferensya sa pasahe. Git naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, walang dapat ipangamba ang operators na malugi oras na bumili ng bagong unit ng modern jeep. May mga modernized jeepneys o tayo ngayon na gawa ng locally manufactured companies na as worth 900,000. Kung idadagdag mo yung 280,000 na equity subsidy, 700,000 na lang basically ang babayaran. Divided this into 7 years, it would be only something like 10 to 12,000 monthly ang babayaran. Hindi na po mabigat to. Patunay ayon sa OTC, ang ilang kooperatiba gaya sa Bulacan na kayang kumita ng maganda-ganda kada araw. And he was earning 8,000 pesos per unit per day, and he stated there that the amount was achievable and the amount was enough for all the expenses, amortization, salaries, and other expenses para dun sa kanilang kooperatiba. Kung susumahin sa isang buwan, aabot sa 240,000 ang kabuang kita. Patunayaan nila na kayang bayaran ng uutanging unit. Narindigan din ang transport agencies na tuloy na ang pag-arangkada ng modernization. Ibig sabihin, pagsapit ng Pebrero, kolorumdang may tuturing ang lagpas 38,000 na hindi nakapag-consolidate na prangkisa ng traditional jeeps. Una nang sinabi ng pamahalaan na hindi matatamaan dito ang kabuhayan ng jeepney drivers lalo't nakahanda ang iba't ibang kooperatiba at korporasyon na tanggapin sila. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.